Kasalukuyang nakikipaglaban sa stage 2B breast cancer si Cherry, 29 na taong gulang. Paano mo na-detect? Napansin ko lang po na laging nangangalay yung kamay ko, ganun. Nangangalay? Dito left side, tapos may pain po sa breast, konti, ganun. Pero hindi naman po siya masakit masyado, kaya hindi mo naman talaga akalain na cancer yun. Tila gumuho ang mundo ni Cherry nang malaman ng balita. Natakot ako kasi, syempre, bata pa ako, gusto ko pang yung maging normal. Gusto ko pang matupad lahat ng pangarap ko. Gusto ko pang anuhin yung anak ko, ganun. Tapos, syempre, cancer yan eh. Sa isip natin, parang himala siguro kung mabubuhay ka or ganun. Para mapigilan ang pagkalat ng cancer sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, agad na sumailalim si Cherry sa mastectomy o ang pagpapatanggal ng suso. Doon ako na-operahan ng mastectomy. Nagsimula na akong bumaban sa cancer. Pinatanggal ko po yung breast ko po, left side. So, ganun po. Pagkatanggal po nun, mga 2 months start po ako ng chemo po. At that time, naghihirap po. Cherry, alam naman natin na yung pagkakaroon ng breast or ng suso ay bahagi ng ating pagkababae yun eh, di ba? Nung pinatanggal mo yung breast mo, ano yung naging effect nito sa iyo? Mentally and emotionally? Opo, kasi dito mami, importante yun sa atin mami. Pag wala tayong breast, parang nakakahiya din or parang hindi ka confident makipag sa ibang tao. Magsuot ng mga damit na medyo dito kasi wala ka ng breast, gano'n. Pero ang mas mabigat sa kanyang sitwasyon, ang hindi birong gastos na kaakibat ng cancer. Sales promoter noon si Cherry. Hindi sapat ang kanyang kita para matustusan ng gamutan na aabot sa mahigit 100,000 piso. At dahil humina na ang kanyang pangangatawan, kinailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Nung time na yun, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kung yun yung iniisip ko kasi Ma'am Cara, hindi lang sa paano may sakit ako, paano ako kukuha nito, saan ako kukuha ng pangbayad, panggamot, ganito. Saan ako magsasurvive. Sobrang sakit talaga po. Parang bumao na sa buto ko yung karayo. Tumutulo pa yung luha ko. Gaano man kahirap ang kanyang pinagdaanan, ni minsan hindi sumagi sa isip ni Cherry na sumuko sa kanyang laban. Nung nalaman mo na may cancer ka, paano mo nalagpasan yun na sabi mo, ay hindi, lalaban ako? Iniisip ko po yung anak ko, tapos yung pamilya ko, yung partner ko po. Lumalaban ako para sa kanila. Ganun. Lalaban ako para sa inyo po. Ganun. Kasi pag wala sila, wala, hindi mo kaya. Pero ang inakala niyang magiging sandalan sa oras ng pagsubok, iniwan siya kalaunan. Noong time kasi na yun is, kinakausap ko rin yung partner ko. Kasi siya, okay lang yan. Patanggal natin para gumaling ka. Ganun. Pero iniwan niya din ako noong time na yun. Nang nagkikimo pa ako. Nung nagkikimo ka, Iniwan niya ako po. Nagbabae po siya. May nakilala po siyang ibang babae po sa work niya. oh my God. Oo, kaya sobrang hirap. Sabi ko, sobrang hirap. Hindi ko nga naisip, na-survive ko yun lahat, Ma'am Cara. Kasi na-depress ako. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon kung saan bigla na lang inaabandona ang mga cancer patients ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi mabigat, no? Hindi kaya ng isang tao ang pagsuporta. Nagbabago kasi yung roles ng mga tao sa pamilya. Kung dati yung asawa, taga-provide lang, mahirap yung nagpo-provide ka na, nagtatrabaho ka buong araw, tapos pag uwi mo, aalagaan mo pa rin. Yung may sakit. So, kailangan talaga yung tulong ng lahat ng tao. Napakalungkot na humahantong sa ganyan, sa hiwalayan or iwanan. So, kailangan talagang suportahan din yung mga love givers or yung mga tumutulong sa pasyente. Si Ben ay
Magkasunod man ang dagok na dumating sa buhay ni Cherry, kumuha siya ng lakas sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Cyrus. Ako, nagkikimo. Habang nagkikimo, inaalagaan ko po siya. Ang hirap po kasi ang sama po ng pakiramdam ko po. Sa effect ng gamot, mahihilo ka pa. So ako naman po kinakaya ko. Naglalakad pa ako, hinatid ko siya sa school. Oo, tapos parang nafe-feel ko nang nahihilo ako. I-stop ako saglit, tapos papahinga ako saglit, tapos maya-maya, lalakad na naman ako, ganun. Ganun yung ginagawa ko. Then, lagi na lang ako nagdadasal na sana makaya ko to, kayanin ko, ganun. Sa datos ng Global Cancer Observatory noong 2022, umabot sa halos 200,000 Pilipino ang na-diagnose ng cancer. Mahigit 113,000 naman ang namatay dahil dito. Mas mataas ito kumpara sa huling datos noong 2020.